Payo ng mga animal welfare group, huwag kalimutan ang mga alagang hayop sa pagpaplano ng paglikas sakaling may lindol o iba pang sakuna. Saksi, si Nico Wahe. 8 pusa at 6 na aso ang alaga ng pamilya ni Laura sa Marikina City. Ang mga alagang aso nasa first floor ng kanilang bahay. Ang mga pusa niya narito sa third floor at may sariling kulungan. Nangangamba siya para sa mga alaga sakaling magkaroon ng malakas na lindol gaya ng nangyari sa Cebu at Davao. Nang makita niya ang video kung saan nagsagawa ng earthquake drill ang youth scooper na si Francine Torres at mga aso niyang Golden Retriever at Shih Tzu, nagka-idea raw si Laura. Nung may nakita akong post sa GMA, nung TikTok nga na nag-earthquake drill sila nung aso nila. So naisip ko, kailangan ko rin talagang i-ano yung mga pusa. Kasi nasa third floor po kami, mahirap kapag hindi kami nakalabas. Will to live na raw ni Laura ang mga alaga. Hindi niya raw kakayanin kapag may nangyaring hindi maganda sa mga ito. Kaya bumili na siya ng backpack at cages na kakailanganin sa pag-evacuate. Ito po yung compartments. Tapos dapat naka-halfway open lang po para madaling ipasok yung mga cats. Tapos dito po sa gilid, dapat lagayan siya ng tubig. Pero nilagyan ko ng emergency kit. Tapos dito po yung cat food nila. Ang mga aso, trained daw sumunod sa kung saan dapat pupunta kapag may emergency. Ito yung likurang bahagi ng bahay nila, Miss Laura. Ito yung pinto, palabas, dito sa open area. Ang training ng mga aso nila, once na nakabukas na itong pinto na ito sa likod, ay pwede nang lumabas yung mga aso para pumunta dito sa open area kung saan mas ligtas, lalo na sa panahon ng lindol o iba pang sakuna. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, kailangan din talagang paghandaan kung paano ang evacuation plan para sa mga alaga sakali mang magkaroon ng mga kalamidad gaya ng lindol. Kailangan meron tayong go bag, no? Yung alam natin na lahat ng mga local government units ngayon at mga grupo pinopromote yung go bag. And that go bag should not just for our benefit ng tayong mga tao, but it should also include necessities naman for our pets like pet food, pet treats, water, and vitamins. Tulad daw ng tao, naaapektuhan din ng pets kapag may sakuna. Siyempre, kung tayo ay put at rest, ganun din sila. Meron ding physical effects yan, like sila ay ma-injure, sila ay mabagsakan, or mapilayan, or masugat. So, those similar risks na nahaharap sa ating mga tao, ganun din sila. At bukod dyan, nagsasuffer din sila ng tinatawag nating psychological trauma or may psychological effect din ito sa kanila. Sakaling maiwan sa bahay ang pet, siguruhin lang na walang babagsak sa kanila. Mas mabuti rin daw na pakawalan ng mga alaga sa bahay kaysa nakakulong para kapag dumating ang kalamidad o sakuna, ay mas may pag-asa silang makaligtas. Yung survival instinct nila, Nico, ay napakalakas, kaya nga lagi natin sinasabi na yung alam natin, like yung mga baha, please make sure na huwag nyo silang ikulong because they'll try to find ways to help themselves, to save themselves. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.